Mahal na hari, labis na po ang pagsasanay ng ating mga kawal para sa paghahanda sa mangyayaring digmaan laban sa mga itim na dragon. Magaling kung ganun, General. At kailangan talaga nating makapaghanda dahil sobrang lalakas din ng mga itim na dragon. Handa na po kami, mahal na hari. At buo po ang aming mga loob bilang mga kawal nagkaharian na ipagtanggol ito. Kapalit man ay buhay namin. Hindi talaga ako nagkamali sa pagpili sa iyo bilang puno ng mga kawal dito sa palasyo. At ginagawa mo ang iyong mga tungkulin ng may dangal. Alam kong hindi magwawagi sa amin ng mga itim na dragon habang hawak ko pa yung pulang bato na to na puso ng mga itim na dragon. Hindi pwedeng mapasa kamay nila ito dahil tiyak lalakas ang kanilang kapangyarihan at mahihirapan na kami na sila ay mapigilan. Wala namang ibang may alam na dito ito nakatago kundi ako lang. At walang sino man ang basta makakapasok dito sa silid na to. Aalis muna ako at aalamin ko kung nakahanda na yung lahat ng kawal. Hello, Don Pakundo! Okay na po, nagawa ko na po ang pinag-uutos nyo na maghanda ng maraming lechon. Tuwang-tuwa po yung mga tao dito sa inihanda nating pakain. Ang sarap daw po ng lechon at meron pa daw malamig na alak na kasama. Hello, mabuti naman at nagawa mo yung pinag-uutos ko. Eh yung paglalagay ng malaking tarpaulin sa harap ng kainan, nagawa mo ba ilagay? Yun po ang hindi ko nagawa, kinapos po sa oras. Sobrang laki daw po ng pagmumukha mo. Yung tarpaulin daw sobrang laki at matagal matapos. Ano, hindi mo nagawa? Gonggong ka talaga. Yung pa naman ang pinaka-importante, paano nila malalaman na ako yung nagpakain sa kanila? Utak talangka ka talaga. Huwag kang mag-alala, Don Pakundo. At sinabihan ko naman sila lahat na ikaw yung gumastos sa pagpapakain. At may nagtanong nga kung birthday mo ba ngayon. Napakawala mo talagang silbi at ginawa mo pang birthday party dyan. Sinayang mo lang yung nagastos ko na pera para sa handaan na yan. Boy, lahat ng pedicab driver na nakapila